Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na sapat pa rin ang supply ng langis sa bansa hanggang sa katapusan ng Hunyo. Sinabi yan ng Pangulo sa pagbubukas ng bagong NAIA Terminal 3 Expressway off-ramp sa Pasay kaninang umaga. Kasama niya sa event ang negosyanteng si Ramon Ang na nangako ring bibili ng karagdagang supply ng krudo. Sa ngayon, kararating lang sa bansa ng mahigit 800,000 bariles ng krudo na binili galing sa Russia at Singapore. Meron na tayong supply of crude oil, sufficient supply hanggang June 30. Pero patuloy pa rin ang ating paghahanap ng supply, patuloy pa rin ang ating pagsuporta sa ating mga commuter para naman mabawasan ang bigat ng epekto nitong nagkakagulo sa Middle East. Una na ring inanunsyo kahapon ng Pangulo ang pagkakadiskubre ng deposito ng gas sa Camago 3 well sa Malampaya Gas Field. Kaya raw nitong mag-supply ng natural gas sa bansa araw-araw at mas mura ito kumpara sa mga imported. Ang kaguluhan sa Middle East ay nagdudulot ng matinding pabago-bago sa presyo ng gasolina sa buong mundo. Kaya naman, ginawa natin ang lahat para masiguro na may sarili tayong supply ng enerhiya upang maibsan ang epekto ng kaguluhan nito sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. Isa pang tanong ngayong may problema sa supply ng petrolyo kung matutuloy ba ang hosting ng Pilipinas ng ASEAN Summit ngayong taon. Para sa update live na magbabalita si Mobile Journal Julie Baiza. Julie. Cheryl, tuloy ang ASEAN Summit. Yan ang anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng mga suhestyon na kansilahin muna ang summit sa bansa bilang bahagi ng pagtitipid sa langis. Sa ambush interview sa Cavite, ipinaliwanag ni PBBM na nagkasundo ang mga bansang miyembro ng ASEAN na kinakailangang mapag-usapan at maging coordinated ang mga hakbang na ginagawa ng bawat bansa. Pero bare bones daw ang magiging 48th ASEAN Summit and related summits na mangyayari sa Mayo. Ibig sabihin, 3 malalaking usapin lamang ang tatalakayin sa summit. Una, ang supply ng produktong petrolyo. Pangalawa, ang supply at presyo ng pagkain at ang usapin ng migrant workers. Kailangan daw na makapag-usap ang mga lider tungkol dito at sa magiging posisyon ng ASEAN sa nangyayaring shocks o epekto ng giyera sa Middle East. Sa ngayon, tentatively ay tuloy pa rin naman daw ang summit sa Nobyembre. Mahalaga rin daw ito lalo't papunta ang iba pang world leaders mula Europe, China, Korea at Japan. Sumagot din ng Pangulo sa mga suhestyong i-repeal ang oil deregulation law. Nakatutok daw sila sa mga solusyon na agarang maipatutupad at mararamdaman ng taong bayan. Mahaba pa raw kasing diskusyon kung pag-uusapan at tatalakayin ang oil deregulation law. Cheryl, nilinaw din ng Pangulo na bagamat nakatutok sila sa mga agarang solusyon, pinag-aaralan pa rin naman daw ang ibang paraan para mapagaan ang epekto ng giyera sa Middle East. Cheryl. Maraming salamat Mobile Journal Julie Baiza.